tayo itatapon ng Diyos sa impyerno. Kahit gaano ka pakasama, hindi Kanya itatapon sa impyerno. Pero pwede kang mapunta sa impyerno kung pipiliin mo to. At madalas, ganyan tayo katanga, sorry ho parang pipiliin pa natin na malayo kahit alam nating pagdurusa ang pinipili natin. Sabi nga ni St. Paul sa Romans chapter 8, hindi. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang magtatapon sa atin sa impyerno, kundi sarili natin. Hindi ang Diyos kailanman. Tayo lang, mga tao, ang mahilig gumawa ng impyerno sa buhay natin. Kaya tuloy minsan, nasasabi ng ibang tao, impyernong buhay ito. Minsan, tayo mismo ang gumagawa ng impyerno sa buhay natin. Lalo na kapag kusa tayong humiwalay sa Kanya. Kahit ulit-ulitin mong magsimba, pag di ka natutong magmahal, wala kang faith. Kasi ang pundasyon ng faith ay love. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinahatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoon Hesukristo. Ano ba ang salitang Tagalog para sa initiative? Minsan tinanong ko ang isang eksperto sa wikang Filipino kung ano bang translation niya para sa English word initiative. Ang sabi niya, edi inisyatiba. Sabi ko, wala na bang iba? Obviously, hindi ako kontento dahil parang hiniram lang yung salita, di ba? Initiative, inisyatiba. Ang sabi niya, meron pa. Pwede rin ang salitang pasimuno. Kaya nga lang, sabi niya, mukhang
mas madalas na magamit ang salitang pasimuno sa negative nitong kahulugan. Halimbawa, nako, yan taong yan. Yan ang pasimuno sa lahat ng kalokohan sa aming barangay. O negative ang meaning. Ang lahat ng initiative tungo sa kalokohan, sa kanya nang gagaling. Kaya siguro, hiniram na lang yung salitang inisyatiba para maiwasan ang negatibong kahulugan ng pasimuno. Pero salamat na lang, at merong isa pang salita na nahugot itong ating eksperto sa Filipino, na sa tingin ko'y mas malapit talaga sa meaning ng initiative. At ang mas positive na kahulugan nito, ang salitang ito ay pagkukusa. Pagkukusa. Dinudugtungan pa nga natin ng loob, as in kusang loob. Kusang loob. Para i-emphasize natin na hindi sa labas, kundi sa loob ng gagaling. Kusa nga kasi. Kasi kung sa labas lang galing, reaksyon lang yan. Hindi yan initiative. Ito ho ang gusto kong pagnilayan nating mabuti. Sa araw na ito ng tinatawag nilang Linggo ng Leytare. Siya nga pala, ang Leytare ng Kwaresma, ang siyang katumbas ng Gaudete sa panahon ng Adbyento. Kaya, kulay pink. Ito lang ang dalawang sandali na ang suot para sa liturgical color ay pink or rose. Gaudete Sunday at Leytare Sunday. Third Sunday of Advent, fourth Sunday of Lent. Yung bang sandali na ang madilim na kulay ube ay, kasi ang kulay ube ay kulay ng penitensya. Aba biglang nagbabago at nagiging kulay rosas. Para bang paunang sulyap sa happy ending ng kwentong akala natin sa una ay trahedya. Pag-asa lang ang pwedeng magpaaninag sa atin ng ating kulay rosas na bukas. Kahit madilim ang mga pinagdaraanan sa kasalukuyan. Ito kasi ang diwa ng ating mga readings ngayon. Lalo na yung ating gospel reading tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sumikat ito noong World Youth Day, For God So Loved the World. Pag-ibig ng Diyos na kusang loob, hindi gantimpala sa ating pagsunod. Ganito yung sinasabi ni St. Paul sa ating second reading. Ang kaligtasan daw na binubunga ng ating pagsampalataya ay kaloob. Kaloob. O bunga ng kagandahang loob ng Diyos. Ito'y grasya. Ito'y biyaya. Hindi ito bunga ng ating gawa. Kaya nga siguro minsan sa isang conference, nasabi ng yumaong si Pope Benedict, habang hinahanapan niya ng simple definition ang faith o pananampalataya, nasabi niya, faith is the human response to God. Ang pananampalataya ay sagot o tugon daw natin sa Diyos. Human response to God. What kind of response? Anong klaseng tugon? Tugon natin sa pag-ibig ng Diyos na unang umibig sa atin. Tugon ng pagmamahal sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, ang pruweba o palatandaan na may faith na tayo ay pag namulat tayong dahil mahal tayo ng Diyos, natututo rin tayong magmahal sa Kanya at sa ating kapwa-tao. Kahit ulit-ulitin mong magsimba, pag di ka natutong magmahal, wala kang faith. Kasi ang pundasyon ng faith ay love. Ito daw yung nagpapalabas ng lahat ng totoo, lahat ng mabuti, at lahat ng maganda sa pagkatao ng tao. Kasi kapag tinitignan natin ang ating kaligtasan bilang kabayaran o bilang gantimpala ng Diyos sa ating pagpapakabuti o pagpapakabanal, ay iisipin din natin na baka mahal lang tayo ng Diyos kapag mabait tayo. O baka
mahal lang tayo ng Diyos pag mahal din natin siya. Hindi po ganon. Hindi totoo yun. Baliktad nga eh. Mahal natin ang Diyos dahil mahal niya tayo. Dahil namumulat tayo na mahal niya tayo. Pag wala yung pagmumulat na yon, imposible na matuto tayo na magmahal sa Kanya. Kaya ganito rin ang nasabi ni St. John sa kanyang first epistle. Nasa unang sulat ni San Juan, chapter 4, verse 19. Sabi niya, i-quote natin directly, tayo'y umiibig sapagkat Diyos ang unang umibig sa atin. We love because God loved us first. Paano natin mamahalin ng Diyos kung di muna tayo namulat na mahal tayo ng Diyos? Ito yung narinig natin sa paliwanag ni Jesus sa Pariseo na si Nicodemus sa ating gospel reading. For God so loved the world, He gave us His only Son, so that all who believe might not perish but might have eternal life. Gayon na lang daw katindi ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't binigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin, para sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa madaling salita, buhay na walang hanggan ang misyon ng anak ng Diyos. Kaya hindi ko maisip kung saan nanggagaling yung takot natin sa Diyos. Yung takot na negative fear, na para bang baka tayo hatulan o parusahan ng Diyos. Hindi yun misyon ng anak ng Diyos. Hindi parusa ang misyon niya, kundi ang iligtas tayo. Sabi pa nga ni St. Paul sa Romans chapter 5, verse 8, pinatunayan ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin nang si Kristo Jesus ay namatay alang-alang sa atin habang tayo'y makasalanan pa. Hindi niya inalay ang buhay niya para sa mga banal at matuwid o sa mga mababait. Hindi. Habang tayo'y makasalanan pa. Alam ko, minsan, nagtatampo yung mga anak niyo pag napagalitan sila. Minsan, sasabihin nila, di na siguro ako love ni Mami kasi pinagalitan ako. Natutuwa ako pag minsan mag-i-explain yung magulang, sasabihin niya, anak, hindi, kaya nga kita napagalitan kasi love kita. Yung importanteng makita ng bata na kahit yung pagsaway sa kanya, bunga pa rin yun ng pagmamahal at malasakit sa kanya. Kaya ako nagtataka talaga kung bakit ba madalas na gawing panakot ang Diyos ng maraming mga relihiyon. Yung tipong ang warning ganito, umayos-ayos ka riyan, baka parusahan ka ng Diyos at itapon ka niya sa impyerno. Tinanong ko na yan sa sarili ko, kaya ba tayong itapon ng Diyos sa impyerno? Ano ba sa palagay niyo? Kaya ba tayong itapon ng Diyos sa impyerno? Kung magulang ka, kaya mo bang itapon ng anak mo sa impyerno? Kung kayo nga magulang, di nyo magagawa, Diyos pa kaya? Sabi nga ni St. Paul sa Romans chapter 8, hindi. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang magtatapon sa atin sa impyerno, kundi sarili natin. Hindi ang Diyos kailanman. Tayo lang, mga tao, ang mahilig gumawa ng impyerno sa buhay natin. Kaya tuloy minsan, nasasabi ng ibang tao, impyernong buhay ito. Minsan, tayo mismo ang gumagawa ng impyerno sa buhay natin. Lalo na kapag kusa tayong humiwalay sa Kanya.
Kaya nga yung isa sa mga palatandaan ng maturity ng mga bata, isa sa mga signs ng pag-unlad ng ating pagkatao, ay kapag nagagawa na natin ang dapat nating gawin na tama, na kusang loob. I'm sure, karamihan sa mga anak nyo, andi dito kasi sinama ninyo para magsimba. O baka nga inutusan pa ninyo para magsimba. Pero hindi ba kayo matutuwa doon sa sandali na hindi na kayo ang magyayaya, kundi sila na ang magyayaya? Sasabihin, Nay, Tay, magsimba na ho tayo. Aba, nagkukusa na. Hindi daw matawaran ang kaligayahan ng magulang kapag nakita niya ang anak niya na kusang loob ng gumagawa ng mabuti at tama kahit hindi siya pag-utusan o kahit hindi na pagsabihan ng mga nakatatanda. Natural. Maghugas ka ng plato. Kundi wala kang allowance. Maghuhugas yan ng plato. Kasi natatakot na hindi mo siya bigyan ng allowance. Pero pagdating nung panahon na may allowance man o wala, maghuhugas siya ng plato kasi alam na niya ang responsibilidad niya at ginagawa niya hindi dahil natatakot siya, kundi dahil love niya ang magulang niya. Wow! Wow yan! Ibig sabihin, nagmamature na siya. Sabi nga ni St. John, hindi pa daw ganap ang pag-ibig kapag bunga lang ito ng pagkatakot sa parusa. Kaya kung nagsisimba kayo dahil takot lang kayo na mahulog sa impyerno, nako, malayong malayo pa yan sa pananampalataya. Ang pag-ibig na ganap ay siyang pumapawi sa pagkatakot. Ito ho ang pinaka-good news tungkol sa ating pananampalatayang Kristiyano. Na siyang dahilan kung bakit minsan nasabi ni St. Paul, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Dahil kay Kristo Jesus na ating Panginoon, wala. Yung mahiwalay ka sa pag-ibig ng Diyos, yun ang impyerno. Walang makapaghihiwalay sa atin. Hindi tayo itatapon ng Diyos sa impyerno. Kahit gaano ka pakasama, hindi kanya itatapon sa impyerno. Pero pwede kang mapunta sa impyerno kung pipiliin mo to. At madalas, ganyan tayo katanga, sorry ho parang pipiliin pa natin na malayo kahit alam nating pagdurusa ang pinipili natin. Kaya ito yung good news. Bukod tanging ang pahayag na ito, ang mabuting balitang makapagpapalaya sa atin sa takot. Ang mabuting balitang makapagpapalakas ng loob sa atin kapag tayo nasisiraan ng loob sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Bukod tanging ito makapagpapaganda sa ating pagkatao. Ang makapagpapaangat sa ating dangal o dignidad. At ito ang pag-asang dulot ng pagdurusa at kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo na ating pinaghahandaan sa panahong ito ng Kwaresma. Yon ang dahilan kung bakit ang madilim na kulay ube sa araw na ito ay biglang naging kulay rosas. Kulay rosas ang bukas para sa ating lahat. Kaya wag nating isusuko kailanman ang ating pag-asa dahil sa pag-ibig ng Diyos.